naman, i-announce ko ang resulta ng ika-4 na eleksyon para sa ika-13 chairman. Mula sa bilang na 661 na hunters, ang boto na pasok ay 642 at ang absent, 19 lahat. Ibig sabihin, 97.1% ang turnout. Dahil hindi pa rin natupad ang lahat ng kondisyon, kailangan ulitin ang botohan. Sa nangyaring pinakawaling botohan para sa ika-13 chairman, lumagpas sa 95% ang voter turnout. Ibig sabihin, sa susunod na botohan, maglalaban-laban ang mga kandidato na pumasok sa top 16. Tandaan nyo ang bagay na to. At ngayon, ipapakilala ko na ang top 16 mula sa pinakamatataasang boto. Pakisuyong gamitin ninyo ang impormasyong ito. Ariston Hill, isang triple star hunter. Siya ang kasalukuyang vice chairman ng asosasyon. Hangad niya ang mas mabait na Hunter Association. Chidel Yorkshire, isang triple star hunter. Ang utak ng mga zodiac, iniingatan niyang malinis ang organisasyon. Leorio Paladinite, isang rookie. Mabilis na sumikat matapos niyang suntukin si Jing. Nag-aaral siya ngayon maging doktor. Botoboy Gigante, isang triple star hunter. Ang tagapayo ng mga zodiac. Siya ang pinakamalapit sa chairman sa reputasyon at pati sa edad. Bizais Tom Nana, isang double star crime hunter. Ang konsensya ng mga zodiac, iginagalang sa kahit sa grupong anti-chairman. Ikshonpe Katocha, isang single star hacker hunter. Dahil abala siya sa mundo ng digital, isa siya sa mga hindi pa nakakaboto. Teradine Neutral, isang double star headhunter. Sa kagustuhan niya na madiscover ang talent niya, nais niyang baguhin ang ilang mga bagay sa hunter exam. Morel Makernasi, isang single star sea hunter. Pagkatapos ng talunin ng mga Chimera Ant, magiging triple star kaya siya? Naghahanda siya sa pagdating na iba pang mga alien. Sacho Kobayakawa, isang double star counseling hunter. Ang tagapayo ng mga zodiac. Gusto niyang baguhin ang asosasyon ng dihayag sa publiko. Biscuit Kruger, isang double star gemstone hunter. Ang tinuturing na mami, ate pala ng asosasyon. Lalong dumadami ang mga gusto na magpasermon sa kanya. Sanbika Norton, isang single star virus hunter. Ang doktor ng asosasyon. Nakikiusap siyang kung maaari wag na siyang iboto. Line Orderve, isang double star gourmet hunter. Ang pinakamatandang hunter sa lahat. 5 taon na siyang hindi nagsasalita. Busidora Ambitious, isang single star blacklist hunter. Ang taga-disiplina ng asosasyon. Gusto niyang baguhin ang 10 utos ng mga hunter. Lupe Highland, isang lost hunter. Kaya niyang hanapin kahit ang mga nawawalang tao. Gusto niyang ayusin ang issue ng mga nawawalang hunter. Cutie Beauty, isang single star cutiful hunter. Kinikilala sa bilang leader ng fan club ng vice chairman. Gusto niyang bumuo ng isang cute na asosasyon. Jing Freaks, isang double star archaeological hunter. Ang palaboy ng mga zodiac. Nakasama ba siya dahil binoto siya ng mga naawa sa kanya? Pangatlo si Leorio? Ang galing naman! Dapat tayo sa impyerno! Oh, mukhang malaki ang naging impact sa botohan ng video clip na to ah. Ang lakas ng loob niyang gamitin ng nenya sa harap ng maraming tao. Mukhang isa siyang emitter. Ibig bang sabihin, maraming mga hunter na may ayaw sa papa ni Gon? Okay ah, standing ovation pa. Master Ilumi. Opo. Sige po. Sandali lang po. Salamat kay Goto. Ngayon, malinaw na sa akin ang ugnayan ng pamilya namin pagdating kay Aloka. Si Papa, kahit ano pang sabihin niya, pinagkakatiwalaan niya ako. Kaya pumayag siya na isama namin si Goto at hindi niya ako pinigilan ng sapilitan. Pero sobrang ingat niya sa kapangyarihan ni Aloka.
Tama naman dahil isang maling kilos lang, pwede na yung ikamatay ng buong pamilya namin. Sa kabila nun, gusto niyang kontrolin ang kapangyarihan ni Aloka. Halata sa naging desisyon niya, ang dilemang yun. Pati sa pagkulong niya kay Aloka sa isang kwartong puno ng laruan. Yun ang dahilan kung bakit inutusan niyang sumama sa amin ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaan niyang butler, sina Tsubone at Amane. Kung may mangyari, kaya nilang maiuwi kami agad. Bukod doon, iniisip niyang baka may malaman sila na makakatulong sa pagkontrol nila kay Aloka. Naiintindihan ni Tsubone at Amane ang papel nila at sobra ang pag-iingat nila. Sina Goto at Canary naman, hindi man sila nagpapahalata. Alam kong kakampi namin sila at tinutulungan nila kami. At syempre, si Illumi. Pagkabanggit pa lang ng pangalan niya, nakita ko agad ang tensyon sa reaksyon ni Amane. Ang ibig sabihin lang nito, sina Amane at Tsubone, pati si Papa, at maging si Lolo, lahat sila kontra kay Illumi. Sa tingin ko, ang plano ni Illumi para kay Aloka. Magaling ang ginawa mo, Goto. Sinadya mong banggitin ang pangalan niya para makita ang reaksyon ni Amane. Kung nandito si Tsubone, may isip niya agad ang nasa isip ni Goto nung sinagot niya yung phone. At guguluhin niya ako. O sisenyasan niya si Amane na huwag magpahalata. Gulo to sa loob ng pamilya namin. Internal mission. Kapag magkakaiba ang opinyon o layunin ng mga miyembro ng pamilya, magkakanya-kanya sila para makuha ang gusto nila kaysa magkaisa para sa iisang goal. Isa tong labanan. Sina Papa, Lolo at Mama gustong malapit si Aloka para makontrol nila siya. At ayaw nila na may mangyari sa akin dahil sa kapangyarihan ni Aloka. Ang gusto ko naman, iligtas si Gon. At ang maging malaya si Aloka. Samantala, ang gusto ni Illumi, ang tuluyang mawala si Aloka. Ikaw ba yan, Kill? Oo. Ano? Natanggal mo na ba yung karayo? Oo. Mas okay na ako ngayon. Kung ganun, hindi na ako magpipigil kapag tatapusin na kita. Tatapusin? Ako? Kapag nasa internal mission, hindi pwedeng pumatay ng miyembro ng pamilya. Miyembro ng pamilya. Uy, Amane! Tingnan mo, nakakatawa to, diba? Bakit kaya mahiwaga ang kwento nito? Yung bang ibig sabihin ni Papa? Sa sinabi niya? Huwag mo siyang ituring na bahagi ng ating pamilya. Kung ganun lahat sila, iisa lang ang nasa isip. Yung pala ang gusto mo. Sige, makikipaglaro ako sa'yo. Kung ganun, uumpisahan ko na. Master Killua, huwag niyong bibitawan si Master Aloka. Oo! Hawak ko siya! Kapag nagkalayo kayo na mahigit 1 metro, kukunin niya Amane si Master Aloka. At kayo naman, sapilitan kayong iuwi ni Tsubone sa mansyon.
Hala, ano ba yan? Parang ang OA naman yata ng ginawa mong yon. Akala ko ba kakausapin mo muna siya? Meron ako maliit na ibon na nagdadala sa akin ng impormasyon. Nang mapag-aralan kong impormasyong yon, parang may napansin akong kakaiba. Meron tinatago sa amin na rules si Killua. Kung totoo nga may rules na hindi ko alam, walang silbi kung makikipag-usap ako sa kanya. Walang maitutulong yan. Baka nga pumayag nga siya sa mga hinihingi ko. Pero ang totoo, pabor pa lang gagawin ko sa kanya. Kaya mas mabuti na mailigpit ko na si Aloka bago niya magamit ng bentahin yan. Kailangan ko lang nailigpit yung mga butler. Habang naghahanap ka ng pagkakataong ilayo si Aloka kay Killua. Yun muna sa ngayon. Okay. Siya nga pala. Si Killua, pwede ko rin ba siyang iligpit? Okay lang? Ikaw ang tatapusin ko. Dito na. Ngayon mismo. Nagbibiro lang ako. Umaapaw ang pagkahayok mo sa dugo. Ayos lang ba yon? Ang pagkahayok ni Ilumi. Lagot na. Teka nga muna. Sinadya mo ba yon? Naku, hindi Ang totoo, gusto ko ring mabuhay pa si Gon kung maaari sana. Mas nakakaaliw pa rin kung mas maraming laruan. Pero, kung posible lang naman. Huwag kang mag-alala. Nandito lang si Kuya sa tabi mo. Pumikit ka lang at kumapit ka ng mahigpit sa akin. Ang kailangan nating gawin, makalayo kay Master Illumi. Kung alam niya ang plano nating ruta, pinakamabuting magbago tayo ng direksyon agad. Pumayag ako. Pero, hindi ibig sabihin nun, kampante na ako sa'yo. Ako at ang lola ko, hindi niyo kami kaaway, Master Killua. Maaaring ngayon hindi ko kayo kaaway. Pero, nakadepende lang yun sa mood ng papa ko, di ba? Hindi totoo yan. Hindi niyo rin po kaaway sina Master Silver at Master Zeno. Ang tanging misyon po namin ang maibalik kayo sa mansyon ng pamilya Zoldyck ng ligtas, Master Killua. Kung hindi rin lang kasama si Aloka sa misyon ninyo yan, ibig sabihin mga kaaway ko kayong lahat! Godspeed! Speed of lightning! Ako to. Nagbago ang sitwasyon ngayon. Nakalayo sa amin si Master Killua. Kailangan namin ng 4 na sasakyan. Ganun pa rin ang ruta namin. Kapag ginaunta kayo ni Master Killua, sundin nyo lang siya pero ingat sa impormasyong ibibigay nyo. Si Master Illumi, alam ang kilos namin. May butler o kapamilyang tumutulong sa kanya. Kaya siguruhin nyo na alisto kayo sa lahat ng pagkakataon. Opo, malinaw po. Aba, ang laki mo na talaga, Master. Kung hindi ko alam ang teknik niyang yon, hindi ako makakakilos agad. Siguradong magiging napakagaling niyang assassin. Ay, naku, masyado na ako malambot ngayon. Kung ganoon, hindi siya papayag na matalo siya ni Master Illumi. Hindi ko pala dapat sabihin yon. Pero hirap ako magustuhan sina Master Illumi at Master Miluki, katulad sila ng mama nila.
Sa ngayon, kailangan ko munang isang tabi ang emosyon ko. Kapag may nilabag siya, kailangan gawin ko ang nararapat. Kailangan makaisip na rin ako ng paraan na matalo si Master Killua nang hindi ipinapawalang bahala ang bilis niya. Ayos to! Malayo na tayo. Pwede na tayong magpahinga. Gusto ko sanang ituloy ang paggamit ng Speed of Lightning. Pero para mas makatiyak, irereserba ko na lang para may matira pa sa bayan. Kuya, Huh? sa gabal, ba ako? Kung mawawala ba ako, mas magkakasundo ang lahat? Alo ka. Kung sakali bang ako na lang ang nag-iisang tao sa buong mundo na talagang nagmamahal sa'yo, malulungkot ka ba? Hindi ko talaga mapigil ang ngiti ko. Sobrang saya ko. Mabuti. Huwag kang mag-alala, laging nandito lang sa tabi mo si Kuya. Hindi mo na kailangan pangalalahanin ang lahat ng iba pa. May tao. Si Tsubuni kaya yun? Si Illumi? Mukhang hindi talaga to magiging madali. Sige, ayos lang. Tara na! Ikaw, sino ka? Tawagin mo na lang ako na magician. Kayong dalawa. Hindi nyo na kailangan pang labanan siya. Iwasan nyo na lang ang tira niya. Ireserba nyo ang lakas nyo para sa misyon nyo. Sundan nyo na si Master Killua. Ako ang makikipaglaro sa'yo. Kaya mong itira ang mga barya mo na mas malakas sa puwersa ng bala. Malakas ang loob mong paalisin ang mga kasama mo dahil malakas ang kapangyarihan mo. Hindi makakatakas ng hindi sugatan ng sinumang natamaan ko ng barya ko. Malamang ginamit niya ang kapangyarihan niya. Taglay ng ora ko ang mga katangian ng lastik at mabisang pandikit. Masyado ka maraming daldal. Huwag mo sanang pagsisihan. Beke Magician. Walang kwentang sabihin ang pangalan ko sa mamamatay na. Hindi rin mahalaga kung alam mo ang kapangyarihan ko. Sina Hisoka at Goto. Dito na magsisimula ang laban nila.